Let us open our Bible on Psalms 118 verse 8. Praise the Lord. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Yes. Ito po ay napaka-totoo at napaka-epektibo. At ito po ay napaka-husay ng epekto pag ito po ay ating ginawa. Sinabi po dito, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. So, kinumpara dito ang Panginoong Diyos na lumalang sa lahat at ang tao na pawang nilalang lamang ng ating buhay na Diyos. Saan dito dapat tayo maglagak ng pananalig, pag-asa, pananampalataya? Sinabi po dito, mas maigi manalig sa Panginoon kaysa maglagak ng pananalig o kumpiyansa kahit paman sa tao. At kahit maalala natin, cursed is the man that trusted in men, but blessed is the man that trusted in God. Kasi ang magagawa ng ating Panginoong Diyos, malayo sa magagawa ng tao sa kanyang kapwa. Ang tao, napaka matatawag po nating limited. Subalit ang Diyos, unlimited. Ang tao nagfe-fail, ang Diyos hindi po nagpe-fail magpakailan paman. Now, paano natin i-activate kahit paman ang ating trust sa ating Panginoong Diyos? You want to activate it through obedience. Pag nag-obey ka sa ating Panginoong Diyos through His commandments and His laws, then maasahan mo ang Diyos na siya yung aako. He will take the responsibility or the responsible of everything sa buhay mo. Praise the Lord. Sa lahat sa buhay mo, siya yung magtitake. Siya yung maggawa ng kanyang pangako sa kanino man na maglagak ng pananalig sa Diyos. Pero kailangan mo ng obedience sa kanyang mga statutes and commandments and perfect will. Kahapon, nag-purchase kami ng mga materialis, karagdagan sa finishing touches, like mga tiles. No? Nung nagbayad na ako, pag ganun ko sa aking password, sa aking card, lumabas doon, insufficient fund. Yung pala, hindi ko lang na-transfer kasi yung isang card na yan, 3 bank account ko nandyan. Hindi ko lang na-transfer yung amount doon sa ginamit ko na account. So, insufficient. So, ganun din sa buhay natin. You cannot trust God successfully without activating the so-called obedience sa buhay po natin. Maging insufficient ang mangyari dyan sa buhay natin. Hindi yan magbibigay kahit paman ng kapangyarihan para tayo iligtas, para tayo proteksyonan, para tayo i-provide ang ating pangangailangan, para sagutin ang ating mga kahilingan, para tuparin niya ang kanyang mga pangako. Maging insufficient ang Diyos para sa atin if we are not obedient dyan sa ating Panginoong Diyos. So, ang ginawa ko, ma'am, just wait, i-transfer ko lang yung aking money doon sa ginamit ko na account. Pag-transfer, maasahan ko na. Kasi alam ko may laman.
at kaya niyang bayaran yung aking pinurchase. Pagtapos, labas ka agad. Receive and successful yung payment. So, ganun din sa ating spiritual life. Mas maganda manalig sa Panginoon. But the question is, hindi ba kaya katulad sa nangyari sa akin na naging insufficient fund ang lumabas dahil yung pundo ay hindi enough doon sa aking ipo-purchase, hindi ko na lagyan o hindi ko na transfer doon sa isang account ko. So ganun din sa buhay na Diyos. Pag hindi tayo maging faithful and obedient dyan sa Kanya, kahit maglagak pa tayo ng pananalig sa Diyos, maging insufficient ang maging dating sa Diyos para sa atin, hindi magkakaroon ng fulfillment ang ating mga kahilingan sa Diyos. Kung sa tao ka naman mananalig, kung sa tao ka naman maglagak ng pananalig na nangako sa iyo, tulungan tayo, nangako sa iyo, backupan tayo, nangako sa iyo, susuportahan tayo. Sabihin ko po sa inyo, ang mga tao may kanya-kanya ding sariling problema. Ang mga tao may kanya-kanya ding sariling inaatupag sa buhay. Siyempre, ipa-priority nila yung buhay nila, yung sarili nila. Samantalang ang Diyos, may kakayahan siya kahit lahat ng tao sa mundong ito, kung ilan man niyang population, He can sustain them. He can bless them if He would. Meron siyang capability. But the question is, activate ba ang ating account dyan sa Diyos through obedience? Yan ang malaking tanong. Kaya yung inawit natin kanina, trust and obey. For there is no other way to activate God sa buhay natin so that whenever we call upon the Lord, He will answer us. Daming mga taong mayayabang sa sanglibotang ito. Kung mangako, wagas. Kung magpasalig, akala mo, Diyos sila. Kung magbigay ng assurance, akala mo, hindi sila nagpi-fail. Huwag tayong manalig sa tao. Nagkakamali tayo pag gagawin natin yan. Basahin natin. Psalms 40 verse 4. Praise the Lord. Blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. Yan. Mapalad ang tao na ginagawa niya ang Panginoon na kanyang pananalig. Mapalad ka. Because God is able in all things. God is always there for you. Hindi siya mawawala sa iyo. Kaya nga sabi nga ni Lord Jesus, if you abide in me, and my word abide in you, and I in you, sasama ako sa inyo. Diyan ako sa inyo. So ibig sabihin yan, mawawala na lang tayo dito sa lupa, still God is active. Still God is powerful. Still God is faithful. So siya yung pinaka dapat nating paglagakan ng pananalig through obedience. Wala na pong iba. Para maging tayo, maging blessed tayo. Blessed is the man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. Huwag kang manalig sa mga mayayabang, huwag kang mananalig doon sa mga tao na mga sinungaling. Magkakaroon ka lang ng tinatawag na frustration. Magkakaroon ka lang ng tinatawag na yung sadness sa buhay mo. Kaya kinakailangan natin turuan ang lahat ng mga tao sa mundong ito by the gospel of our Lord Jesus Christ to put their trust in God through obedience para hindi maging insufficient ang Diyos pagdating ng pangangailangan ng tao, katulad sa aking experience. You want to activate the faithfulness of God to help you
to bless you, to protect you, to provide all your necessities, and even to answer all your prayers. Activate it by obedience. Praise the Lord. Sigurado yan, 100% yan. Sasagutin lahat ng Diyos ang ating mga kahilingan dyan sa Kanya. At saka, sa Diyos, you can trust in Him at all times. Yan ang kaibahan. Sa tao, maghingi ka ng tulong, tulungan ka permiro. Pag tulong mo, maghingi mo ng tulong, ikalawa, ikatlo, ang tao, hindi na yan mag-ano sa iyo. Because he has no capability to do so. Wala siyang kapasidad na gawin yung tulong lagi sa iyo, lagi sa iyo, sa iyo, sa iyo. Hindi. Pero ang Diyos, hindi po. At all times, kaya niyang tumulong, unlimited. Praise the Lord. Oh, kaya niya. Basahin natin yan. Psalm 62, 8 and 9. Praise the Lord. Trust in Him at all times, ye people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie. To be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity. Yan. Kaya dinidiscourage tayo ng ating Panginoong Diyos not to rely on anybody of this world, including yourself, including ourselves. Hindi ito masaligan, kumbaga pa. Hindi ito makumpiyansahan. Kaya napaka-importante talaga na ma-focus natin, matuon natin ang ating pananalig sa Diyos and to make it activate by obedience sa Kanyang mga banal na salita. Kailan natin ma-prove that we are obedient? Panahon sa tukso, panahon sa pagsubok. Anong ipakita natin na hindi tayo natitinag, na hindi tayo namumove? Kaya nga sinabi diyan, He will not suffer the righteous to be moved. Ayaw niya yung mga righteous ma-move, shall be taken out of the way na tinuro niya sa Kanyang mga banal na salita. Kaya napaka-importante. Tingnan mo, kinumpare dito. Trust in Him at all times. Kahit ubusin mo pa yung lifespan mo sa sanglibutang ito, God will never come short. Hindi siya short sa Kanyang tulong. Hindi siya short sa Kanyang pagliligtas. Kahit ubusin mo pa yung lifespan mo, kahit gawin mo pa at all times, you can rely on Him. Trust in Him at all times, ye people. He is referring to all people of the world. Kahit ilan kayo, kahit anuman ang inyong pangangailangan, I can do it for you. Ye people, pour out your heart before Him. Yung puso natin, doon natin ibuhos sa Kanya. Di ba may mga kasabihan, oy, kayong mga babae, huwag niyong ibuhos yung pag-ibig sa isang lalaki. Iiwanan ka niyan, baka maghikog ka, baka magpakamatay ka. Ikaw naman lalaki, huwag mong ibuhos yung puso mo sa isang babae. Pag nagkaroon ng failure yan, nakakita yan ng ibang lalaki at iniwanan ka, baka tatalon ka dyan sa Gmall, sa fifth floor nila. O kaya tatalon ka dyan sa Maguindanao Hotel. O kaya tatalon ka dyan, ay ngayon, tataas pa naman ng buildings ngayon. Baka magtalon ka dyan sa Avida. Magtalon ka dyan sa Marco Polo. Magpunta ka dyan sa... Bakit? Bakit ganun na lang ang kasabihan? Huwag mong i-pour out, ibuhos ng 100% yung puso mo sa sino mang sinisinta mo, iniibig mo. Once mag-failure yan, patay kang bata ka, dismaya ka, maghikog ka, magpakamatay ka talaga. Kasi ang tao hindi mo you cannot rely to anyone as you can trust God, as can you rely God. Kaya dito kung meron man tayong pagbuhusan ng puso sa pag-asa, sa pananalig, sa expectation,
lahat sa tulong, sa protection, sa kaligtasan, dito sa Diyos. Ibuhos mo yung puso mo sa Kanya. Hindi Kanya bibiguin. Hindi Kanya iiwanan magpakailan pa man. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi Kanya iiwanan. Pour out your heart before Him. God is our refuge. God is for us. He is our refuge. Siya yung ampunan natin. Siya yung matakbuhan natin. He is active. He is alive forevermore. He is well able. Pero ikumpara sa tao, anong sinabi? Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie to be laid in the balance. They are altogether lighter than vanity. You cannot rely to anyone. Di mo pwedeng ibuhos yung puso mo sa tao. Ni sa sarili mo, hindi mo pwedeng ibuhos. We are not reliable. We are subject to die. We are subject to perish. We are subject to fail. But if we put our trust in God and pour out yung puso natin, ibuhos natin sa Kanya, hindi ka mabibigo magpakailan paman. Kaya yan ang totoo. Yan talaga ang tunay na kalagayan sa mundong ito. There is God that you can rely on. But if you want to activate that privilege, that you can afford all things. Kaya yung mensahe nung nakaraan, last Wednesday, ask impossible things to God. Do not ask the possible things, because the possible things, it is no longer necessary to be asked. Kasi kaya mo na yan. But you ask those impossible things. Praise the Lord. Oh. So, you can rely on God. No? Makakaasa ka sa Kanya. I-pour out mo yung puso sa Kanya. Huwag mong gawing half-hearted. Huwag mong gawing partial. Mali ka. Nagkamali ka. Tapos ibaling mo sa iba, sa tao mo ilagay yung hope mo, yung pananalig mo. Mali ka. Magkakaroon ka ng tinatawag na failure of expectation. Ano pa? Paano ikinumpara ang tao? Sige, basa. Psalms 39 verse 5. Praise the Lord. Behold, thou hast made my days as an handbreadth, and mine age is as nothing before thee. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Ayan. Tingnan mo. Tingnan mo, sabi dyan. Ginawa mo yung aking mga araw katulad lamang sa isang dangkal. See? Isang dangkal lang. At ang aking taon, katulad lang, as nothing sa harapan mo. Parang wala. So quick. So fast. Verily, every man at his best state is altogether vanity. You cannot rely on. Hindi mo pwedeng maglagak ka ng pananalig. Minsan may mga tao na, yung uncle ko nangako, paaralin niya ako hanggang matapos. Si tito ko, si tita ko, si auntie ko nangako na suportahan niya ako. Paano kung mamatayan? May taong nangakong mayaman masyado. Bigyan niya ako ng house and lot, paaralin yung mga anak ko hanggang matapos sa kolehiyo. Paano kung mamatayan? So wala na tayong ibang maasahan pa na paglagakan natin ng pag-asa na kung gusto mong ma-activate yung pag-asa mo sa Kanya, ipakita natin yung ating obedience sa Kanya. Kasi pagdating ng due time na kailangan mo na yan, darating yan sa buhay mo. God will deliver it to you. Praise the Lord. Kasi may kakayahan siya eh. May kapangyarihan siya. Kaya yan ang lagi nating alalahanin para hindi magka
buhol-buhol yung buhay natin, magkapalpak-palpak. Daming taong nagpapakamatay ngayon because they are pouring their heart to man, not to God, hindi sa Diyos. Talaga, Pastor, wala talaga tayong maasahan na tao sa mundong ito. Wala kang maasahan. In the eyes of God, they are nothing. Isa lang ang maaasahan natin, na totoong maaasahan natin, that can secure us, that can do and fulfill all what He promised. Ang Diyos lang. Wala nang iba. And He will do it dalawa. Temporal, habang nandito tayo sa mundo, and eternal, matapos ang buhay natin sa sanglibutang ito. He has more than, He has so much blessings na inanda niya sa atin. Walang makagawa niyan. Siya lang. Kaya, napakadakila. Ay, doon na lang tayo manalig sa rich nation. Doon na lang tayo manalig sa rich country. Sabihin ko po sa inyo, in the eyes of God, they are altogether as nothing. Basahin natin yan. Sa Isaiah 40 verse 15. Praise the Lord. Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are counted as the small dust of the balance. Behold, He taketh up the isles as a very little thing. Imagine that. The nations, this is plural. This is not only composed of 1, 2, 3, 4, 5. Sabihin mo na lang, all nations as a drop of a bucket. Parang tulo lang. Alam mo yung tulo lang, drop lang. Ang liit niyan. And are counted as the small dust of the balance. Katulad lang sa isang maliit na alikabok sa isang timbangan. Meaning to say, it cannot move the weighing scale. Can you understand that? Can you imagine that? Tingnan mo yung mga timbangan ngayon. Digital. Maglagay ka lang dyan ng 10 centavo. Magbilang siya ng point something ang weight niyan. Kaya niyang i-detect. Pero, lagyan mo yan ng dust. It cannot move. It cannot be detected because of the light weight of the dust. So, nations, sino magmamayabang na bansa sa mundong ito? Sinong magmamayabang na presidente sa mundong ito? Sinong magmamayabang na mga mayayaman sa sanglibutang ito? They are, sinabi dito, small dust of the balance. They are weightless if you put it in the balance. Wala. Behold, He taketh up the isles as a very little thing. Yung mga isla, napakaliit lang yan sa Kanya. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, activate your account in Him so that you can rely on Him, so that you can put your trust in Him and not being prostrated. Hindi ka ma-prostrate because your account is active. How? By obedience to His words, to His statutes, to His commandments. Kaya napakasarap makinig sa salita ng Diyos. May makukuha ka dyan. Napakasarap magbasa sa banal na salita ng Diyos. May makukuha ka dyan. Napakasarap makinig sa mga preachings na pinipreach ng kanyang mga servants. May makukuha ka dyan. Don't let Satan put you away. Huwag mong hayaan na ipalayo ka ni Satanas sa pagpakinig ng banal na salita ng Diyos. Ipalayo ka ni Satanas to read the Holy Scripture. Ipalayo ka ni Satanas to keep the commandments of God. Huwag. Kasi pag ikaw ay napamahal sa salita ng, kaya nga nung sabi ni Lord Jesus Christ, sino talaga ang totoong nagmamahal sa Kanya?
Jesus said, "He that hath my commandments." Do you have time for His words? Do you have allocated time for His words to listen it? Do you have allocated time to His words to read it? Do you have time to allocate for His words to meditate it? Do you have time and strength and all your being to do His commandments? Then kung yan ang ginawa mo, therefore, you are the one who love Him. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. So activate your love to God. At kayo na mga nag-ate ng devotional, huwag na kayo maghintay, katukin pa kayo. Turn on your alarm clock. What is the use of your cell phone? What if walang magkatok sa inyo? You must have do it. Alam mo yung style ni Awi? Pagsundo ko niyan, Awi, shall I carry you from the car? Para paglabas mo, kargahin kita. No, Daddy Lo, I am big already. I can do it by myself. Kayo, nagdi-devotional kayo. Kung walang magkatok sa inyo, can you do it by yourself? Are you mindful of devotional? Or you are trying to avoid it? So if you are mindful, tulad nitong mga regular nag-a-attend dito, nandito na yan sila. Because they own the alarm clock. Gawin nyo yan. Huwag nyong isi-isihin ang banal na salita ng ating Panginoong Hesukristo. Meron man tayong pinakabibigyan ng pagsikap. Itong Word of God na ito. Praise the Lord. Activate. Having the Word of God. Activate. Keeping the Word of God. Ikaw na ang umibig sa Diyos. Then you can rely on Him. You can put your trust in God. Tapos, you can claim all His promises. Psalms 23, Psalms 91, Psalms 121, Isaiah 54:17, Jeremiah 33:3. You can claim all God's promises. And that is reliable. That is trustworthy. But you have to activate your account to God. Praise the Lord. Activate it para hindi maging insufficient ang dating. Sabihin ko po sa inyo, hindi po ako nagsisi. I never regret. When I come to know Jesus Christ, nung nakilala ko na si Jesus, I never stop hearing the Word of God. Even now I am preaching, I never stop hearing from my preachings. Praise the Lord. I never stop. Notice ninyo after devotional, hindi ko talaga hayaan yung morning devotional na hindi ko pakinggan ang preaching this morning. I have to. Iba yung ikaw ang speaker, kayo nakikinig, kayo nagbe-benefit. How about myself? I have to benefit what the Word of God is being preached. Kahit preacher na ako, I am obliged to listen to the Word of God. I am obliged to read the Holy Scripture. Praise the Lord. How about you? I-activate your account to God. Huwag niyong hayaan yan mag-fade away. Huwag niyong hayaan yan na alanganin. Sa tao ka manalig, failure ka. Sa tao ka manalig, maging curse ka. Ang tao, tingnan mo, kinumpara dito, kahit lahat ng bansa, they are like a tiny dust in the balance. It is weightless. They are just as drop of a bucket. Kaya napakadakila ng Diyos. Alam mo si Digong, walang paglagakan niya ng pananalig.
ang Diyos lang. If He will exert His trust in God, and if He is obedient to the living God, maangkin niya yung Isaiah 54:17. No weapon that is formed against thee shall prosper, nor tongues that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. Kahit pa ilang judges ang mag-utter sa kanilang judgment against you, hindi ka makondemn. Praise the Lord. And this is the heritage of the servants of the Lord, those who serve God. Kahit hindi lang kay Digong, lahat tayo, mga anak ng Diyos, mga people of God. So activate your account. I-activate natin yung account natin sa ating Panginoong Diyos. Huwag niyong, sige, mag-ano ka ng debit card. Hindi mo yan depositoan. Gamitin mo yan, mag-purchase ka. Hindi hindi accept yung mo. Kahit alam mo pa yung password, hindi yan i-accept. Sabihin doon, insufficient fund. You don't have any money to purchase these items which you have selected. Ganon din sa Diyos. Pag hindi tayo magsikap, pag-obey sa kanyang mga statutes, kung hindi tayo magsikap na meron tayong commandments, meron tayong Word of God na napapakinggan natin, binabasa natin, minimeditate natin at ginagawa natin, pag wala yan, we are inactive. You cannot rely on God. You cannot trust God. Then, lipat ka sa pagpananalig sa tao, pangako ng tao, pasalig sa tao, papahiyaan ka ng ating Panginoong Diyos. The Bible says, cursed is the man that trusted in man. Basahin pa natin ang Jeremiah 17:5 and hanggang 7. Praise the Lord. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Yan, manalig ka sa tao, ayaw mong mag-move para mag-DIY ka, nalalapit ka sa Diyos, makinig ka sa kanyang banal na salita, magsikap ka, mag-obey ka sa banal na salita ng Diyos. Hindi ka mag-DIY, hindi ka magsikap sa sarili mo. The Bible says, strive hard for your own salvation with fear and trembling. Oh, ayaw mong gawin yan, anong mangyayari sa'yo? Dahil meron kang pinanaligan ng tao, meron tao nangako sa'yo, may taong nag-commit sa'yo na ganito, tutulungan ka. Anong sinabi dito? Thus saith the Lord. Hindi ito sinalita ni Pastor Chito, ni Pastor Tam, ni Pastor Samuel Gabre. Hindi ito sinalita ng mga propeta, hindi ito sinalita ng mga personalities, ng mga tao lamang. Panginoon mismo, the creator of everything, the living God. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man, and maketh flesh his arm. Nanalig ka masyado sa bisig mo. And whose heart departed from the Lord. See? Yung puso mo, naghiwalay ka sa Panginoon. Ayaw mo ng Word of God. Ayaw mo ng keeping of His commandments. Ayaw mo ng obedience sa kanyang banal na salita. How can you be obedient if you don't have the Word of God that you will obey? If you have the intention to obey God, you must have His words to obey. And how can you have the Word of God? Listen, read, and obey. Anong mangyayari if you put your trust in men or sa bisig ka, sarili mong lakas, manalig ka? You refuse to trust in God? For he shall be like the heat in the desert. Ano yung heat? Sa desert, yung bali yan siya. Na wala man lang kahit isang damo, wala man lang kahit isang puno na nakatayo dyan na tumutubo. Wala. Barren. Dry. No good.
Any good thing, you can find it there. Wala. Sinabi dito, he shall be like the heat in the desert and shall not see when good cometh. Wala kang makitang darating na mabuti dyan. Wala magtubo dyan. Wala magsibol dyan. Walang tubig dyan. Kahit maghukay ka pa dyan ng malalim. Wala kang makitang balon dyan. Kahit magtanim ka pa, hindi yan magtubo. But shall inhabit the parched places in the wilderness. Ano yung parts? Alam mo yung parched paper? Isa itong papel na napakatuyo. Dry. Yung parched paper, pag sumulat ka doon ng ballpen, lalot na yung ink na sinasawsaw, mag-blot dyan sa parched paper. Mag-blot. Bakit? Uhaw siya tuyo siya Yan yung tinatawag dyan na parched places, tuyo, in the wilderness. And a salt land and not inhabited. Alam mo yung salt land, maalat, acidic, hindi magtubo ang ano. Pati yung salt sea, alam mo, meron tinatawag na Dead Sea dahil walang isda na nabubuhay dyan. Kaya patay na dagat, walang living creature na nabubuhay dyan because of the exceeding salty, masyadong parat. Dead Sea. Wala kang mapakinabangan. Yan ang mangyari sa tao na manalig sa kapwa at sa sarili niyang lakas. Pero sinabi dito, blessed is the man that trusted in the Lord, whose hope the Lord is, because He is capable, He is alive, He can perform, He can do what He promised. But you must activate first your account to God. Praise the Lord. Through obedience, through His commandments. Yan. You can afford anything. God will do it for you. Gagawin yan ng Diyos. Hindi yan basta. Huwag kang manalig sa tao. Maraming tao magpasalig sa iyo, mangako sa iyo, kahit anak mo pa yan, kahit papa mo pa yan, kahit mami mo pa yan, huwag mong panaligan yan. Do not trust to anyone. Praise the Lord. Basahin natin, Micah 7:5-7. Praise the Lord. Trust ye not in a friend. Put ye not confidence in a guide. Keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. For the son dishonoreth the father, and the daughter riseth up against her mother. The daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own house. Therefore, I will look unto the Lord. I will wait for the Lord, for the God of my salvation. My God will hear me. Ayan. Huwag kang manalig sa tao. Kahit the closest relationship na sa buhay mo. O, di ba sinabi dito? Trust not in a friend. Put not confidence in a guide. Keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. Hindi mo masaligan sino pa man. The son dishonoreth the father. Nangyayari yan. The daughter riseth up against her mother. Nangyayari yan. The daughter-in-law against her mother-in-law. Nangyayari yan. A man's enemies are the men of his own house. Tingnan mo yung kwento ng ibang tao. May nagkwento sa akin na elderly mother. Nagkwento sa akin, pastor, yung anak ko na si Man, na kapag girlfriend ng, siyempre girlfriend, di babae, 3 weeks pa lang yung relationship nila, nagdesisyon ng magpakasal. Sabi ko, anak, huwag mong madaliin yan. Ay yung babae, yun ang nagporsige. Ay, hiningi ko ito sa Panginoon kasi lahat ng quality na hiningi ko sa Panginoon nandyan makita sa anak mo. Kaya will ito ng Diyos, kahit 3 weeks lang yung relationship namin, magpakasal na po kami. Hindi pinakinggan yung to be mother-in-law niya. Yun namang anak, aywan ko.
Hindi rin nakinig sa mama. Pakasal. Alam mo, nung nakasal sila, lahat ng properties na napundar ng anak niya sa magulang niya, pinakuha. Kasi ang batas daw, ang napundar ng lalaki, nung single pa siya, ang napundar ng babae nung single pa siya, pag nag-isa kayo, conjugal yan. Kinuha ang lahat ng mga blessings ng kanyang anak na si Man. Walang nagawa ang magulang. Nirelease niya lahat. Mga properties. At 14 years na, hindi na kumukontak yung anak niya, pero buhay pa. Inilayo niya ang kanyang pamilya sa kanyang totoong pamilya ng mga magulang. You cannot rely anybody here on this world. See, habang ako nakikinig, parang dumudugo yung puso ko. Oh. Kaya mapalad yung mga parents na nagkaroon ng son-in-law na mabait. Mapalad ang mga parents na nagkaroon ng daughter-in-law na mga mababait. Blessing yan sa buhay namin. Praise the Lord. Kasi hindi lahat in-laws, hindi lahat son-in-law, daughter-in-law na mababait. Ang sakit pakinggan. Anong advice ko kay Mrs.? Nay, huwag kang mawala ng pag-asa. Babalik yung anak mo, susuko yung anak mo kasama yung asawa niya. I-pray mo lang habang may buhay, may pag-asa. There is hope, but you can have that hope in God alone. Praise the Lord. Sabi niya, Pastor, humanaman mi sa iyasi. Humanaman mi, Pastor. I hope magkita ta usab. Mag-istoryahan na ita. Maybe she felt the comfort from the Word of God. Praise the Lord. So, ito pala ang reality ng mundong ito. Na may mga anak mismo lumalaban sa mga magulang. May mga in-laws lumalaban sa mga magulang. So, you cannot rely on anybody of this world. But if you put your trust in God, you will never be frustrated. Therefore, sinabi dyan, I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. My God will not turn His back from me. Hindi ka tatalikdan ng Diyos. Kaya, but activate your account through obedience. Praise the Lord. Maasahan mo ang Diyos. Merong mga testimonies dito sa mga tao na naglagak ng pananalig sa Diyos. Naglagak ng pag-asa sa Diyos through obedience. Anong experience nila? Basa. Psalms 22, 4 and 5. Praise the Lord. Our fathers trusted in Thee. They trusted, and Thou didst deliver them. They cried unto Thee, and were delivered. They trusted in Thee, and were not confounded. Yan ang testimony. Yan ang kasaysayan. Yan ang nangyari sa mga anak ng Diyos, na mga tinatawag ng mga magulang nila. Ano yun? Our fathers trusted in Thee. They trusted. Thou didst deliver them. They cried unto Thee, and were delivered. They trusted in Thee, and were not confounded. Because God is alive. Praise the Lord. God can do all things, and there is nothing that is too hard for Him. Walang mahirap sa Kanya. Lapit ka sa tao. Humingi ka ng tulong. Ay, sorry, I am not capable to give that help for you. Tao lang yan eh. So kung ganun pala, do not rely to any man. Rely on Him, in God, but activate your account to Him through obedience. Basahin pa natin bakit masarap manalig kay Jesus o sa buhay na Diyos. Isaiah 26 verse 4. Praise the Lord. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Yes. Manalig ka sa Panginoon forever. You can trust Him forever, not temporary only. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. You see?
Napakasarap, napakatamis. Kaya huwag kayong magpatamad-tamad makinig sa salita ng Diyos na para kayong kabayo na kung hindi paluin, hindi magtakbo. Ganun ba ang gusto ng Diyos sa atin? Di ba sabi diyan sa Bible, I do not want you to be like a horse. Ayaw ko na para kayong kabayo. Na kahit araw-araw na gamitin ng may-ari, kailangan pa rin paluin, kailangan pa rin hilahin yung rinda. Pilit ba? Pinipilit. I want you to be instructed through the eye only. Mata ko lang mag-instruct sa inyo. No string attached, pero napapasunod ko kayo. Yan ang gusto ko sa inyo. Praise the Lord. Hindi kay persahin ka ng persahin, persahin ka ng persahin. Wala kang kusa. Na kaya mo naman gagawin. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Kung meron man tayong kayang gagawin na ibinigay ng Diyos sa atin, walang iba na maligtas tayo. Walang iba na matuto tayo sa kanyang banal na salita. Basa pa, 1 John 2:28. Praise the Lord. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him that is coming. Yes. Abide in him. Don't be removed. Don't be displaced from him. So, paano ka mag-abide sa kanya? Para kang sanga. Manatili ka sa kanya. Huwag mong hayaan. Kailan ba ang sanga napuputol sa puno? Pag merong kumakain na insect sa sanga at nabulok at nabali. So, insect is the destroyer of any branch that is being abiding in the vine. Insect that is spiritually sin. Don't let sin destroy your relationship with the vine, with God. So, what is the main way na ang sin hindi makapasok? Word of God. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. You have to read, you have to meditate, you have to listen the word of God and obey and keep it. So, yan ang pag-abide natin sa Kanya. Praise the Lord. Last verse. Psalms 142 verse 2. Praise the Lord. I poured out my complaint before him. I showed before him my trouble. Ayan. I poured out my complaint before him. Doon tayo magbuhos ng ating mga complaint. Ano yung complaint? Yung mga matters sa buhay natin na nahihirapan tayo, yung mga matters sa buhay natin na hindi natin kaya, yung mga matters sa buhay natin na kailangan natin, doon natin yan. I show before him my trouble. Doon natin dalhin yan sa kanya. Maasahan natin siya. He cannot deny. He cannot even turn his back from you. Kaya, tama lang sinabi dito. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Tandaan natin yan. Mark it. Remember it. So, masarap na activated lagi yung ating good relationship with God through obedience. You cannot obey without the word of God. Praise the Lord. You cannot obey God without his commandments. You cannot obey God without listening it, without reading it, without meditating it. Hindi kayo natabunan ka ng other matters. Pero yung salita ng Diyos, hindi prime subject sa buhay mo. You are busy in other matters. Samantalang yung Word of God na available, buksan ang Biblia. Although I'm using iPad, but I used to open this Bible when I am studying. Kaya kayo na nakikinig dyan, don't use your cell phone unless you're the reader. Use your own Bible, the book Bible. Have your own ballpen. Mark those verses that hit your spirituality. Praise the Lord. Importante.
Oh, tingnan mo, ang daming mga lines dito na mark. Gamit pa to ni Pastor Samuel Gabre. Tapos dagdagan ko pa ng marking yan sa mga ma-discover ko. Okay, importante yan. That is how we listen the Word of God. It must be with all the taking, marking the important subjects or topics in the Bible. Praise the Lord. So, to God be the glory. Pulahan ang tao nagasalig sa Ginoo kaysa nagasalig sa tao. Kaya dito nato sa Dios ibutang atong pagsalig, but don't forget to activate your account so that you will not be denied. Praise the Lord. Magatindog ang tanan. Hallelujah.